Makakapag-close sila ng client na may specific problem na hindi naman expert enough yung mga coaches para gawa ng solusyon to. So talagang kahit sino na lang basta't willing magbayad, i-close nila. There are some coaches na sinasadyang babaan yung presyo nila because unconsciously, hindi sila confident na kaya nilang mag-deliver at qualified sila sa ginagawa nila. Wala na bang integridad ang Philippine fitness industry? So tara, pag-usapan natin. So may mga nakikita kong posts and rants sa social media about their experiences in dealing with such fitness coaches, whether commercial or bakal gym. Tapos nag-share pa sila ng mga pet fibs, mga nakaka-turn off traits ng mga fitness coaches dito sa Pilipinas. So does this mean na may problema ang fitness industry natin? Ito yung mga personal observations ko sa gym at saka sa fitness industry. And I'll be sharing some possible causes kung bakit nangyayari itong mga problems na to. At na-experience to ng mga kliyente natin dito sa industry. First, meron tayong bad reputation pagdating sa sales. One obvious reason bakit nape-pressure yung mga trainers na mag-close ng sales, it's because meron silang targets na kailangan ma-meet or yung tinatawag nilang quota system. So, saan nga ba nag-i-stem to? Mahal kasi mag-put up ng gym. Malaki yung capital na kailangan mo to put up a business, specifically a fitness center. Tapos labanan pa ng mababang presyo dito sa Pilipinas, bilang franchisor or gym owner, of course, gusto mo maka-return of investment ka or ROI. Kung mas mabilis mo mababalik, mas mabuti. So, coaches are asked to move fast as well. And of course, sino ba naman di gusto kumita ng malaki, di ba? Especially kapag fitness coach ka. So, as a coach, alam mo naman kung paano to gawin. So, this leads you to number 2. Coaches are closing numbers of clients na hindi na manageable. So, for trainers sa mga commercial gyms, exciting siya at the same time, challenging. But for most of the time, in the long run, mas challenging na siya. Kasi ibig sabihin, pag marami kang kliyente, mas marami kang commissions. Pero tandaan, energy at katawan yung puhunan ng mga trainers kapag nagko-coach sila or nakaka-close sila ng clients. And sa pagkakalam ko, yung mga ibang gyms, may certain percentage lang na makukuha yung mga trainers dun sa total na ibabayad ng isang client. So, handling 4 to 6 clients per day, tas lahat mag-demonstrate ka pa ng exercises. Minsan, may mga nakausap pa akong trainers na ito yung fixed working hours sila or schedule nila for a week, pero nagtitrain sila ng mga clients outside that fixed or agreed working schedule. So, kaya prevalent itong susunod na problem. Compromise na ang quality at yung pagiging genuine sa fitness coaching. So, alisin muna natin yung academic backgrounds dito. Since madaming client na inahandle ang isang trainers kasi wala siyang choice, disperse yung energy at yung attention niya. Most trainers, whether commercial or freelancers, don't really narrow down dun sa mga clients na gusto nilang tulungan. So, talagang kahit sino na lang basta't willing magbayad, i-close nila. So, ang ending, hirap naman sila sa pag-solve ng iba't ibang problems ng mga clients na minamanage nila. At saka yung pinakamasaklap dito, makakapag-close sila ng client na may specific problem na hindi naman expert enough yung mga coaches para gawa ng solusyon to. So, ang ending, low quality yung coaching. Pero bayad eh. So, tuloy na lang. It may also stem dun sa mababang commissions or earnings generally. Gaya na sinabi ko kanina, hindi naman buong nakukuha ng fitness trainers yung binabayad ng clients nila, especially kapag employed sila sa commercial gyms. We cannot say na mukhang pera mga trainers kasi coaching is a profession. Hindi naman siya primarily charity work. Kailangan ng trainers maghanap buhay para may pangsustento sila sa lifestyle na meron sila at yung mga obligasyon nila sa buhay. However, wala kasing mandated scheme ng fixed rates ng coaching dito sa Pilipinas unlike sa ibang bansa. So, ang nangyayari, nagpapababaan tayo ng presyo dito sa Pilipinas para tayo yung unang piliin ng clients, whether freelancer or employed sa gym. So, parang sa sobrang baba, wala nang return sa'yo. So, nagper-perform ka na lang sa level sa kung magkano yung binayad sa'yo. At saka sa Pilipinas, luxury pa rin ang access sa fitness than a necessity. Hindi naman kalakihan magpasweldo dito sa Pilipinas. So, yung mga high-paying clients are very rare. Next, sobrang baba na gym membership fee. I think hindi lang ako yung nakakaisip nito. Since pababaan nga ng presyo dito sa Pilipinas, most gyms will focus on getting more people to have their memberships. So, ang ending, compromise naman yung overall gym experience ng mga members. Hindi makagamit ng equipment, socially overwhelmed. So, overall, hindi maganda yung experience sa pag-gym. Pero wala nang ibang way para continuously mo ma-operate yung gym mo, kundi magpasok ka na magpasok ng kliyente. Kasi nga, need maka-return of investment. Again, wala namang masama mag-ROI. I believe ang pagbibusiness
is providing solutions. Ang kapalit or validation is yung pera, so that may fuel ka ulit to provide solutions sa mahabang panahon. And finally, barat na presyuhan sa coaching. Again, pababaan nga ng presyo dito sa Pilipinas. Kaya kung sino yung mababa yung rate na coach, sila yung unang nilalapitan, lalo na kung accessible naman dun sa taong interested magpa-coach. So I think maraming matitrigger dito. There are some coaches na sinasadyang babaan yung presyo nila because unconsciously, hindi sila confident na kaya nilang mag-deliver at qualified sila sa ginagawa nila. Kaya mababa yung presyo para at least hindi sila masumbatan, I think. Hindi siya masyadong mahapde dun sa clients in case na walang nangyari dun sa coaching nila. Kasi nga, kung hindi qualified, it's because walang enough skills para makapagbigay ng result sa client. Hindi niya natatranslate yung knowledge niya dun sa client at iba pang mga problem na I think major din kung bakit hindi nagkakaroon ng results ang isang client or hindi naging successful yung coaching intervention nila. Kaya I personally admire some coaches na talagang may conviction, firm sila sa price nila. Kasi for sure, hopefully, yung mga coaches na yon ay may credentials, may skills, may confidence, and of course, may systems and good attitude na enough para mag-succeed yung mga clients na binibenta nila ng program. Meron nga akong narinig na merong naniningil ng 100K for 8 weeks or 12 weeks, I think. Well, nagulat ako sa rate na yon. Hindi ko naman siya masisi kasi wala namang fixed rates dito sa Pilipinas. And sana lang magandang experience ng client niya under his coaching program. Ultimately, lahat itong mga problems na na-observe ko na I think some people can speak also for me is hindi regulated and standardized yung fitness industry dito sa Pilipinas. Hindi pa nga siya recognized sa PRC. I hope di ako nagkakamali doon. So meaning, walang nag-a-apprehend doon sa mga nagmamalpractice. Walang nag-a-apprehend or nagbabantay if namimit ba ng mga coaches or gym yung standards ng pagkakaroon ng gym at yung pagko-coach ng mga industry clients. Kasi nga, walang nagre-regulate. In some countries, publicly available yung mga rates sa mga coaches nila. So, yung mga coaches ang hinahabol ng mga industry clients. Dito sa Pilipinas, tayo yung naghahabol sa mga clients. Sa mga clients na hindi enough yung sweldo para masama yung fitness coaching sa budget nila. Sa mga clients na maraming iniintindi sa buhay at obligasyon na pinangahawakan na wala na silang oras magpa-train at budget magpa-coach pa. So may mga coaches na willing i-downgrade yung profession nila para lang makapag-close ng clients. Kahit na sobrang mura ng coaching na ako personally hindi ko malaman kung paano yung ginagawa yung sistema at kung may return pa sa kanya yung pagko-coach niya sa ganung kamurang halaga. But here's one thing na pwedeng gawin ng mga coaches at ng mga gyms to find clients na kahit konti willing magbayad ng malaki. At masaya silang magbayad ng malaki. Know your members and clients more. Collect data. For most gyms and coaches na nakikita ko sa social media at saka dito sa Philippines, vague yung solutions na gusto nilang ibigay. Fat loss, muscle gain program, weight management, strength conditioning program. Be specific sa kayang i-offer ng gym or ng coaches ninyo. What if may mga members dyan or clients kayo na hindi naman nila kailangan ng coach dahil marunong sila, pero meron silang scoliosis na hindi naman nila alam kung paano i-manage? What if may mga clients kayo dyan na wala naman paki sa pagpapaganda ng katawan, walang paki sa fat loss, walang paki sa muscle gain, meron lang siyang injury na iniinda? For example, ACL, shoulder displacement, at iba pang mga injuries na pwedeng makatulong yung coaches. What if may mga members dyan na may budget naman magpa-coach, willing magbayad ng malaki, di lang siya confident na may coach on-site na kayang mag-provide ng program na hindi lalagpas ng 1 oras kapag tinapos. So again, to find high quality or high paying clients, kailangan nyo mag-unearth ng specific problems. Then from there, offer specific solutions. Because I believe, kahit na nasa third world country tayo, may mga Pilipino na willing magbayad, masolusyon na lang yung problema na nagiging sagabal sa takbo ng buhay nila. Personally, para may angat natin yung industry, hindi natin siya madadaan sa paramihan na matatransform at may inspire na kliyente. Kailangan meron tayong system. So, hindi naman talaga sa walang integrity yung Philippine fitness industry. Kalat lang kasi walang nagre-regulate. So, ano pa yung mga insights nyo? Baka meron mga na-miss out na aspect na dapat ma-highlight din mapag-usapan. Share nyo lang sa comment section. Follow for more legit fitness values.